Radyo Magisol 78. Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. at Radyo Pilipinas World Service Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo
kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-14 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ngayon po, para sa lahat ng mga, syempre dito sa atin sa Philippine Red Cross, ngayon ay ating sineselebrate ang World Blood Donor Day. Okay? At bilang paggunita dyan sa World Blood Donor Day, yan ang ating talakayan ngayong hapon. Kaya tungkol po ito sa dugo. So kung kayo ay may mga katanungan, may mga suggestion, may mga komentaryo po kayo po ay mag-like and share muna po sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. Kung may mga katanungan po kayo, mag-like and share po tayo. At tayo rin po ay napapanood sa ating For the Box at Digibox at saka syempre ay napapakinggan sa radyo. At syempre tayo ay nagpapasalamat mula sa ating bumubuo ng ating programa. Mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, at sa ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, kasama ni Sir Ray Sampang, at sa Technical Side, Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timidan, at syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ng iba pa nating mga kasama, syempre ang ating mga administrators, mahigit 100 chapters tayo nationwide, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, napaka-espesyal ng ating talakayan at bagamat meron tayong mga kasalukuyang mga operasyon patungkol dito sa ating naganap na 7.8 magnitude earthquake dyan po sa may Southern Mindanao, sa may General Santos, Sarangani. Magbibigay po tayo ng ulat dyan maya-maya, pero bago ang lahat, kasama natin ang ating Board of Governor na si Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Kamusta po kayo ngayong hapon? Magandang hapon. Thank you very much. We're happy to have the topic, One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, a World Blood Donor Day episode. Yes po, Governor Ko, napaka-interesting nating topic dahil talaga nga namang meron tayong pagbibigay topic dito sa ating World Blood Donor Day. Tungkol po ito sa dugo at syempre ang ating kasama ay mga sa ating sa National Headquarters
at isang chapter na nagsagawa ng kanilang celebration ng World Blood Donor Day. Gov Cora? Yes, ang panauhin natin ay si Dr. Gerald Valeriano, Medical Officer ng National Blood Center PRC Tower. Kasama din si Chairman Serafin Boji Bernardino, Chairman Philippine Red Cross Marikina City Chapter, and Miss Jennifer D. Guzman, Administrator PRC Marikina City Chapter. Magandang hapon. Umpisa natin, Doc Gerald, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po, magandang po, and sa lahat po ng kasama po natin ngayong hapon. Yes, at good afternoon kay Chairman Boji Sir, Bernardino. sir. Good afternoon po, Sir Edison, at of course kay Governor Cora, kay Doc Gerald. Tama po natin ang aming masipag na chapter administrator. Yes, kamusta po kayo dyan sa Marikina? Ma'am Jen, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Edison, Gov Cora, magandang hapon po. At sa lahat ng mga masugid nating tagapakinig dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross, magandang hapon. Bagamat maulan, magandang hapon pa rin sa lahat. Yes. Gov Cora, simulan Tuloy-tuloy natin. na tayo. Yes po. Bakit mahalaga magkaroon ng regular na blood donors? Simulan natin kay Dr. Gerald Valeriano and then move to Chairman Serafin Boji and kay Jenny. Dalawa kayong magbibigay ng inyong paliwanag bakit mahalagang magkaroon ng regular na blood donors. Go. Napakahalaga po nito na mayroon po tayong mga regular na blood donors dahil po sila yung nagsisilbi na pundasyon po ng ligtas, sapat at tuloy-tuloy po na supply natin ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan nito. Yung mga dugo po na nakukuha natin or yung mga donate ng ating mga regular donor ay tinuturing na mas ligtas dahil po sila ay patuloy na nag-undergo po ng health screening natin at kadalasan po sila po ay nagpapanatili ng malusog na pamumuhay at pangatawan po. Siyempre, na-motivate po sila na maging healthy para po lagi sila mag-qualify sa ating voluntary blood donation. At dahil po tutulungan natin na matiyak na yung dugo po para sa mga biktima ng aksidente, sa mga naoperahan, sa mga may cancer, buntis, at iba pang nangailangan po ay agaran po ng sasalinan po ng dugo. Maraming salamat kay Chairman Serafin Boji Bernardino. Ano naman ang sa inyong napakalagang gustong ibahagi tungkol sa regular na blood donors? Go ahead. Yes, Gov Cora. Actually, ang aming mga constituent dito sa community sa Marikina ay talaga hinihimok namin, no, na magkaroon ng regular na pagdodonate ng dugo at mas marami ang nagdo-donate, mas okay, mas marami matutulungan. Sa uri ng ating sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas, iba't ibang uri ng sakit ang dumarating, iba't ibang lumilitaw at siyempre ang populasyon po natin ay lumalaki din, no? Kasabay ng pagdami ng iba't ibang uri ng mga sakit. So maraming nangangailangan ng dugo. Ang lagi namin sinasabi sa aming mga constituent, hindi bali ng kayo ay nagbibigay kaysa kayo ang binibigyan. Yan, kung ikaw ay nagbibigay, healthy ka. Nakapag-donate ka ng dugo eh. Ngayon, kung ikaw ay hindi healthy, baka ikaw ang bibigyan ng dugo, mas masakit yun. Dahil, big sabihin, masakitin ka o may sakit ka o may problema ka sa pangatawan. So, napakahalaga po, Gov, ang mas maraming nagbibigay o nagdo-donate ng dugo, mas marami ang naliligtas natin buhay. Well said. And I think si Jenny De Guzman is going to be a very good person to talk about kailangan magkaroon ng regular na blood donors. Go ahead, Jenny. Tama po, Gov, ano? At bukod dyan, no, sa pagkakaroon ng mga regular na blood donors, ina-advocate din natin po, no, sa mga kumpanya na gawin itong palagiang CSR activity nila, no, para
ma-encourage yung mga kanilang empleyado na maging regular blood donor din. Ito ay sa kadahilan ng bawat segundo po may nangangailangang tao. Merong nanganganak, no? Hindi yan isisisaryan kung walang nakaantabay na dugo. So imagine na lang po natin ang pwedeng mangyari kung talagang may kakulangan sa dugo. At nararanasan na po natin yan. But sa tulong po ng ating mga blood galloners na inawardan po natin kahapon, sila po yung mga donor natin na nag-donate ng 8 bag ng dugo at higit pa. Kahapon nga po nag-award tayo ng silver awardee na blood galloner. Ibig sabihin nun, Gov, nasa 40 plus na ang 40 plus na blood bags na ang na-donate niya. So napakaganda po itong gawain dahil maganda rin po ito sa katawan nung nagdo-donate. Hindi lang po para sa mga nangangailangan nito. So napakaganda pong gawain na talagang ugaliin natin ang pagdo-donate ng dugo dahil hindi ka lang nakatulong sa ibang tao, malaking tulong din po ito sa iyo bilang isang healthy na individual. Salamat, Jenny. Gaano kalaki naman ang pangangailangan ng dugo sa Pilipinas sa kasalukuyan? I guess we will ask Dr. Gerald Valeriano, gaano kalaki ang pangangailangan ng dugo sa Pilipinas? Go ahead. Ayan po, ma'am. So, ayon po sa World Health Organization po, kailangan hindi bababa na 1% po ng buong populasyon ng isang bansa ang magbigay ng dugo bawat taon para matiyak po or ma-ensure natin na sapat po ang supply ng dugo sa pangangailangan ng mga pasyente nila. Currently po, nasa more or less 1.1 million units po ng dugo ang kailangan ng Pilipinas for this year 2026. And line with this po, sa ilalim ng leadership po ni Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang Philippine Red Cross po ay may target na makalikom ng 700,000 units ng dugo na katumbas ng more than 1/2 po ng buong pangangailangan ng ating bansa. Mahalaga po na meron tayong sapat na blood supply ay lalo na pag sa mga panahon po ng mga sakuna at emergencies sa kasalukuyan po, patuloy po na tumutugon ang Philippine Red Cross sa mga pangangailangan ng dugo ng mga pasyenteng naapektuhan ng recently po na lindol sa Southern Mindanao. Nagpadala po tayo ng mga blood units, humigit kumulang na 100 units po sa mga pangunahing ospital sa apektadong areas, kabilang po ng Sarangani Provincial Hospital, sa Alabel, General Santos Medical Center, at Danjagas Medical Center po. Tapos para matiyak po na may sapat na dugo para sa mga pasyente na kailangan ng Agaran Lunas po to replenish po yung mga nagamit and para po sa mga kailangan po. Pinapakita po nito na bawat donasyon po ng dugo ay mahalaga po, hindi lamang sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga ospital po natin, kundi lalo na po sa panahon ng kalamidad kung kailan maraming buhay po ang nakasalalay sa agarang access po or pagkakasali po ng dugo sa kanila. Chairman Bernardino, ano ang karaniwang maling paniniwala tungkol sa blood donation na nais ninyong maitama o maiwas to? Salamat, Dr. Bernardino. Sa mga paniniwala po kasi unang-una yung siguro po kaugalian lang o nakaanuhan lang sinasabi ng kanilang mga matatanda na pagka ikaw daw ay nag-donate ng dugo, malaki mababawa sa iyo, mahirap mapalitan ka agad-agad, para bang nagkakaroon ng katakutan. Ano po? Ibang resistensya mo mapupunta sa iba. Yung mga ano po yun salitang ika nga takutan lang yon. Ano po? Ganun din po ang tingin ko po yung ibang maling paniniwala nila yung siguro yung bago ka mag-donate kinakailangan ay ang pangangatawan mo ay physical na pangangatawan mo talagang napakalakas. Mga ganon. Hindi ka pwede mag-donate pag ikaw ay payat. Hindi ka pwede mag-donate pag ikaw ay mababang tao. Mga ganon po. Hindi nila alam na ang pag-donate ay pag tama lang yung physical na pangatawan mo, yung lakas mo, wala kang sakit. Kahit ano pa man ang
uri ng pangangatawan mo ay pwede naman po. Mahirap o mayaman? Mahirap ang mayaman, Yes. babae o lalaki ka, pwede po. Yun po, na sa tingin ko po ay unti-unti na rin na itatama ito. Dahil sa ngayon po, nakikita namin ay talagang napakarami ang may gustong mag-donate. Ultimo, wala pa nga sa edad, para bang eager na sila na mag-donate ng dugo dahil sa nakikita nilang ginagawa ng mga kababayan natin. Kay Jenny naman, gaano kadalas maaaring mag-donate ng dugo ang isang malusog na individual? Ibig sabihin, malusog, kaya makaka-donate. Go ahead, Jenny. Thank you, Gob. According po no, sa ano natin, ang isang malusog na individual po ay pwedeng mag-donate every 3 months. So, ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, meron kang 4 na pagkakataon para makapagligtas ng buhay. Okay. Ngayon kay Dr. Valeriano naman, paano ang proseso ng pagdodonate ng dugo? Mga kwalifikasyon at paghahanda bago mag-donate. Go ahead, Dr. Valeriano. So, paano po ba makapag-donate ng dugo? Ang una-una po, may mga requirements po tayo para makapasa. First would be at least 18 years old po siya hanggang 65 years old po ang ating mga donors. Yung timbang po dapat hindi po bababa ng 50 kilos. Bale, 50 kilos pataas po ang pinapayagan natin. Importante rin po malusog ang pangatawan, walang kasalukuyang karamdaman, wala po tayong mga high-risk behavior na may makapekto sa ligtasan ng ating dugo. Tapos bago po mag-donate, we advise po na kumain ng masustansyang pagkain ng ating mga donors. Minom ng sapat na tubig, magkaroon ng sapat na tulog, mga at least 6 to 8 hours po tayo. Iwasan ng pag-inom ng alak bago po mag-donate. Habang nag-donate po, ang una pong gagawin ay mag-register po sila. After po makapag-fill up ng ating form, meron po tayong health history interview, gawa po ng doktor at physical examination. Pag pumasa po doon, meron na po naman hemoglobin testing upang ma-test po natin kung enough po o sapat ang kanilang hemoglobin levels para mag-donate. And after po nang pagpumasa sa lahat ng screening natin, meron naman pwede na po sila donate ng dugo. It will take about 10 to 15 minutes po. Then after po nun, sila ay ating pagpapahingahin. Pagkatapos po nun, pag okay ka na pakiramdam, meron po tayo binibigyan ng refreshments after po mag-donate. Okay. Paano ang proseso ng pagkuha ng dugo sa Philippine Red Cross? Sa Marikina, example. Paano ang proseso ng pagkuha ng dugo? Sa Marikina, Gob, meron tayong schedule na permanenteng schedule ng in-house blood donation. So every Wednesday and Saturday po ito, pwede silang pumunta doon sa ating blood collecting unit located sa 6th Street, Barangay Santo Niño, Marikina City. So from 9 o'clock to 4 o'clock po, pwede silang mag-drop by doon para mag-donate ng dugo. Sila po ay i-screen. So medyo mahigpit po ang ating screening. In accordance din po ito sa policy ng ating DOH. Ano po? Para masiguro na sila ay healthy, okay? At sila ay qualified talaga na magbahagi ng kanilang dugo sa ibang tao. So, siguro, yun po yung mga sinabi po ni Doc, yun po yung kailangan po nilang gawin para makapag-donate po sila ng dugo. Siguro masasagot din ito ni Chairman Bernardino, paano nyo sinisiguro ng Philippine Red Cross na safe at ligtas ang mga dinodonate na kinukuha ninyo sa Marikina sapagkat regular ang pagdodonate sa Marikina? Go ahead, Dr. Unang-una nga po yung screening namin. Sinisiguro namin na ang mga nagdodonate ng dugo ay talagang nasa tamang palusugan, pangangatawan at walang sakit. Sinisiguro namin na ang mga magdodonate po ay talagang makakapagligtas ng buhay imbis na mapalalapan nila yung may sakit o yung sasalinan nito. At ang aming po mga technician naman ay talagang sinusuri at pinapatest po sa ating
NHQ ang mga dugo ng kuko. Sinisiguro nila na hindi kailangan manghinayang kung marami yung talagang hindi pumasa sa testing. Dahil ang gusto natin po ay magsiservisyo tayo, yung ibibigay natin sa kanila, sa pasyente, yung kalidad na dugo na talaga makakatulong po para sa kanila. Yun po, Gob. Salamat to. Kay Dr. Gerald Valeriano naman, paano sinisiguro ano ang tema at kahalaga ng World Blood Donors Day? Go ahead, Dr. Valeriano. Ang tema po ngayon, 2026 ng World Blood Donor Day ay One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Or kung sa atin pong sa Filipino po, isang patak ng pagkatao, magbigay ng dugo, magligtas ng buhay. So, yung tema po natin na to, in-emphasize po niya na ang bawat donasyon ng dugo ay higit pa sa isang medical na procedure po or gawain. Dito po ay nagpapakita ng malasakit, pagkakaisa, at pananagutan sa kapwa. Ipinapaalala nito po sa bawat patak ng dugo na binibigay ng ating mga donors, may pagkakataon tayo na makapagligtas ng buhay at makapagbigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at nangangailangang masalinan po kagad ng dugo. Bakit po mahalaga itong ating pag-celebrate natin ng World Blood Donor Day? Ito po ay isang paraan upang pagkilala at pagpapasalamat ito sa mga milyon-milyon nating mga volunteer blood donors, hindi po lamang sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Nagpapaalala rin po ito sa atin na nagpapaalala sa atin sa patuloy na pangailangan para sa ligtas at sapat na supply po ng dugo. Ito rin po ay naghihikayat na masamang mamamayan natin ang maging regular na blood donors. Emphasize ko din po, regular and voluntary na blood donors po natin. Itinatampok nito na ang isang simpleng donasyon po ng dugo ay maligtas hanggang 3 buhay po at makatulong sa mga pasyenteng na operahan, currently ginagamot po na cancer, nanganganak aksidente at iba pang pasyenteng nasa critical na kondisyon. Sa Marikina naman, ano-ano ang mga kaganapan o aktibidades ng Philippine Red Cross para sa World Blood Donors Day? Go ahead. Thank you, Gob. Kahapon po, we just had our celebration of the World Blood Donors Day sa Riverbanks. So, 3 po ang ating major na activities doon. Meron po tayong blood donation na ginanap. Sa totoo lang po, we were able to collect 125 blood units kahapon. And then, simultaneous with the blood donation, Gob Cora, ginanap din po natin ang awarding para sa mga kumpanya na regular na nagkakandak ng blood donation drive in partnership with the Philippine Red Cross Marikina Chapter. Ganon din po, inawardin din natin yung mga ospital at mga dialysis centers na tumatangkilik o kumukuha ng mga dugo sa Philippine Red Cross para sa kanilang mga pasyente. Isa pa pong awarding na napakahalaga na ginawa natin kahapon ay ang pag-recognize ng mga blood galloners natin. Ito po yung mga regular na nagdo-donate ng dugo na nakapag-donate na ng 8 units ng dugo at higit pa. So yun po yung ating ginawa kahapon. And another is the launch of the Pledge 25. So meron po tayong mga kabataan na edad 18 hanggang 25 ang nag-oath at nag-commit na sila ay magdo-donate at least 2 to 4 times a year, hanggang sila ay umabot sa edad na 25 years old. So yun po, Cora, ang ating ginawa para i-celebrate ang ating World Blood Donors Day kahapon. Gob Cora. Thank you very much, Jenny. Meron ba kayong gustong idagdag? Chairman Bernardino? Yes, Gob. Actually, sabay din kahapon na yung pasasalamat na sinasabi ni Ms. Jenny sa ating mga partner in service. Gusto namin na sa pagdiriwang kahapon ay mahikayat pa rin lalo mahikayat yung mga iba't ibang company na
kung tawagin namin nga ay partner in service. Sila yung nga tumutulong para mas maingganyo, mas lumakas pa ang gawain ng Marikina Chapter o Red Cross Marikina Chapter. At ganoon din yung koordinasyon na ginagawa namin bukod sa mga kumpanya, sa ating Marikina LGU, sa Marikina PNP, at sa eskwelahan. Ang ilang eskwelahan na Cora dito sa Marikina ay matagal na rin namin nakakasama at nakaka-koordinasyon. Sila yung malaki rin yung naitutulong sa blood donation drive na sinasagawa namin. Hindi lang sa blood donation drive, kundi sa iba pang mga gawain, no, na sinasagawa po ng Red Cross Marikina. At kasama na rin dito yung mga volunteerism work at yung mga Red Cross Youth work. Gov Cora. Wala daw ako sa audio. Mag-break muna tayo tapos ayusin natin ng audio. Hindi, okay naman po. Narinig kanina po 'yon, Gov Cora. Ngayon okay na po. Okay. So let's take a break. Opo. Magbabalik po tayo at meron po tayong mga balita. Hatid po yan ng Communication Department sa pagbabalik. Meron tayong news class sa pagbabalik po yan sa ilang paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Patuloy ang pagsasagawa ng Philippine Red Cross o PRC ng relief at rescue operations sa mga bayan ng Mindanao matapos ang matinding pagyanig ng magnitude 7.8 earthquake sa isla nitong Lunes, June 8. Prioridad ng organisasyon ngayon ang pagbibigay ng malawakang assistance sa General Santos City at sa munisipalidad ng Sarangani at South Cotabato dulot ng landslides at multiple casualties na naitala sa lugar. Layunin ng organisasyon na maghatid ng karagdagang tulong sa mga pinakaapektadong komunidad sa Mindanao sa pamamagitan ng paghahatid ng relief supplies at pagkakasa ng search and rescue operations sa mga nasalantang lugar. Nitong nakaraang Martes, umabot na sa 377 na individual ang nahandugan ng hot meals ng organisasyon, samantalang 94 naman ang nabigyan ng psychological first aid sa mga evacuation areas. Tumulong din ang PRC sa pagtransport ng 90 na individual na nakaranas ng komplikasyon sa kalusugan sa mga kalapit na ospital at health institutions. Iniutos din ni PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon ang agarang pagpapadala ng satellite phones, communication units, generators at food packs sa mga komunidad ng General Santos City at Sarangani. Sa interview niya sa ABC News nitong Lunes, ipinahayag ni Chairman Gordon ang mga programa at hakbang na ginagawa ng organisasyon sa ilang bayan ng Mindanao kasunod ng biglaang paglindol. What we're doing is some searches together with the government in some other areas. And we're trying to cordon off the place so that people will not go near. Because there is a lot of hanging materials that can collapse underneath the people, underneath the pedestrians. And of course, if you have what you call aftershock, some buildings are already weakened and we don't want them to collapse to more people who will be injured. 83 ang sumatotal na numero ng volunteers at rescuers na ipinadala ng PRC sa iba't ibang bahagi ng Mindanao simula nitong Lunes upang magbigay ng relief at medical assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Bilang karagdagang tulong, nag-deploy din ang organisasyon ng 9 na ambulances, 4 na VERVs at isang 6x6 truck. Nagbigay ng ilang paalala tungkol sa health and safety si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang sa mga residente ng apektadong rehiyon.
Aniya, importante pa rin maging alerto ang mga tao para sa posibleng aftershocks na mangyari sa lugar. Nananawagan ang Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng naturang lindol. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 at maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng Philippine Red Cross. Nag-donate ang Torres Technology Center Corporation ng isang 910 square meter na lupain para sa itatayong Philippine Red Cross Tanawan City Branch noong Hunyo 9, 2026. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-87 kaarawan ng yumaong negosyante at pilantropong si Feliciano Toti L. Torres, kung saan isinagawa ang Deed of Donation signing at groundbreaking ceremony sa tabi ng New Tanawan City Hall. Dumalo sa programa sina Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard J. Gordon, PRC Vice Chairperson Maria Carissa Coscolhuela, Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, Felcaster Torres na Pangulo ng Yazaki Torres Manufacturing Corporation, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, at mga miyembro ng pamilyang Torres. Ayon kay Chairman Gordon, malaking tulong ang donasyong ito upang mas mapalawak pa ang serbisyo ng Philippine Red Cross sa Batangas. So today, let me be the first to thank you all for this. I hope that we can build this right away. Certainly, the national headquarters will help build this building as fast as we can. I look forward to coming here and inaugurating the building and making it a robust building, kompleto sa lahat, with first aid facilities, safety, with blood bank. Kapag natapos ito ang magiging ika-4 na sangay ng PRC Batangas Chapter, kasunod ng mga branch sa Batangas City, Lipa City, at Nasugbu. Magkakaroon din ito ng mga ambulansya, water tanker, at iba pang kagamitan na magagamit sa pagtugon sa mga emergency at sakuna. Saklaw ng bagong sangay ang Tanawan City, Santo Tomas City, at 10 bayan sa ikatlong distrito ng Batangas, kaya inaasang mas mapapalakas pa ang blood services, emergency response, disaster preparedness, at iba pang serbisyong makatao ng Philippine Red Cross sa lugar. Samantala, pinahayag ni Felcaster Torres na ang donasyon ay naglalayong mapagsilbihan at matulungan ang mga taong nangangailangan sa naturang komunidad. We are not merely beginning the construction of a building. We are laying the foundation for an enduring commitment to service, generosity, and concern for others. Sa sandaling makumpleto ang pasilidad, mas marami pang Batanggenyo ang magkakaroon ng mas mabilis na akses sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng emergency at sakuna. Patuloy pa rin nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tulungan ng mga nasalanta ng 7.8 magnitude earthquake sa General Santos City at mga karatig na pook. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang official website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also 1 free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo, Gob Cora. Yes, sa pagpapatuloy natin, 3 tanong pa ang aking ilalahad.
Unang-una, ano-ano ang mga kaganapan o aktibidades ng Philippine Red Cross para sa World Blood Donors Day? Tatanungin ko si Dr. Gerald Valeriano. So ngayong araw po ng World Blood Donors Day po, sabi po na pagdirewang nito, nagsasagawa po ang PRC ng iba't ibang activities tulad po ng mga ongoing po, mga nationwide na mobile blood donation and facility-based blood donation drives po sa ating mga chapters, sa mga public areas, sa iba't po mga opisina. Tapos po, mayroon din po pagkilala o pag-recognize at pagbibigay parangal sa mga regular at outstanding blood donors po natin. Meron tayo mga information awareness at campaigns at educational programs po at media engagement na nangyayari din. Katuwang po ang DOH at Philippine Blood Coordinating Council. Ang celebration natin ay gaganapin po sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng isang fun run at National Blood Summit na kasama po ang mga professionals ng mga ahensya tulad ng Red Cross, mga private at government hospital partners po natin na nagmula sa iba't ibang region na pamunuan ng Department of Health at Philippine Blood Coordinating Council. Meron din po tayo mga blood donor recruitment activities at meron din po tayo inauguration ng bagong tayong blood facility ng PRC sa Siniloan, Laguna. Ito mga activities po, layunin po nito na manggawain ito na mapataas ang kamalayan ng publiko at mahikayat sila na mas mag-donate ng dugo po. Gaano naman nakarami ang blood facilities ng Philippine Red Cross sa kabuuan? So, ang Philippine Red Cross po ay may pinakamalawak na blood services network dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 111 blood service facilities at blood collection sites po na matatagpuan po sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Dahil po sa network ito, nakapagbigay po ang Philippine Red Cross ng ligtas at dekalidad na blood products sa libu-libong pasyente araw-araw at patuloy po tayo nagsisilbi at pangunahing katuwang ng bansa sa pagtiyak na meron po tayong sapat na supply ng dugo para sa lahat ng nangangailangan. Siyempre na-feature ang Marikina sapagkat malakas ang mga blood program nito. Pero siguro nais kong itanong, paano nakakatulong ang blood donation, particularly sa panahon ng kalamidad, kagaya ng naging lindol sa Mindanao? Gob, napakahalaga po na meron tayo nitong stocks palagi dahil maraming injury ang ating ini-expect kapag may mga kalamidad. Kaya naman, importante po na meron talaga tayong maraming stocks na dugo para in case man kailanganin po i-treat, no? Para i-treat yung mga na-injured sa mga victims or affected ng mga calamities ay walang hadlang para maisagawa yung treatment na dapat ibigay sa kanila. At ang PRC po, ang alam ko po talaga, kahit po may pakulangan sa isang area, ay wala pong hadlang, no? At nagpapadala po ang ating headquarters mula sa Maynila papunta sa Mindanao o sa kahit sa anong region. Meron po tayong mga partnership po sa mga airlines na sila po ang nagtatransport ng ating mga dugo papunta doon sa area na meron pong pangangailangan. So wala pong hadlang para makatulong ang PRC sa mga ganitong pagkakataon po. I am sure ang tema at kahalagahan ng World Blood Donors Day ay napakahalaga sa chapter ng Marikina. Anong masasabi niyo tungkol dito, Chairman Boji Bernardino? Wala kaya yatang audio. Ayan, okay. Sorry. Opo, napakaganda po ng tema natin ngayon, no, para sa World Blood Donors Day na sinelebrate po. Yun nga po, kaya po dito sa lungsod ng Marikina ay pilit na pinaparating po. So, hindi lang sa mga bawat individual, kundi sa mga
ating pong LGU, sa ating sa iba't ibang kumpanya sa Marikina, na kung saan hinihikayat namin nga ang pag-donate po, pagsasagawa ng blood donation drive sa kanilang nasasakupan. At dito po sa Luzon ng Marikina ay halos 80% po ng mga barangay ay kasama na namin sa Blood Samaritan. Sila po ay naglalagak ng pondo para kung may nangangailangan sa kanilang mga constituent ay meron silang maibibigay, no, sa pamamagitan lang ng pag-endorso. Ganun din po sa mga eskwelahan dito sa Lungsod ng Marikina. Dito po ay meron kami mga eskwelahan na mga pangunahing katuwang na nagsasagawa rin ng blood donation drive. Katulad po ng Marikina Polytechnic College at ng pamantasan ng Lungsod ng Marikina. At bukod doon na Cora ay meron po kaming mga partner in service din katulad din po ng mga non-government organization katulad ng Kiwanis, ng JC, ng Knights of Columbus, at ang Rotary Club. Sa Rotary Club po, Gob, ay maganda rin ang aming pakikipag-ugnayan. Katunayan po, kamakailan lang po ay nagkaroon na muli ng pag-donate ng mga pasilidad o equipment ang Rotary Club po. Isang Rotary Club yung Marikina North. Dati po ay nakapag-donate din yung Rotary Club of Marikina Hilltop, kung saan dati po ay halos 150 blood units lang aming nailalagak. Pero ngayon po ay maabot na ito sa 350 units. At katatapos lang na kanilang mga donasyon pero nakikipag-ugnayan pa rin kami agad sa ibang Rotary Club kung saan actually po kahapon lang may ka-meeting na uli kami na kung saan sila ay nihikayat namin na magdagdag pa, no, ng ilang mga equipment para po sa blood services upang higit na mas marami kaming mailagak na dugo, mas marami kaming matulungan. Dahil po sa Lungsod ng Marikina ay hindi lang Marikenyo ang aming natutulungan, kundi alam nyo naman po yung lokasyon natin sa Marikina. Nakapaligid po sa amin dito ay ang bayan ng Rizal o probinsya ng Rizal, kung saan ang unang takbuhan nila sa oras ng kanilang pagkakasakit ay Marikina agad. Marikina, yes. So ito pong Amang Rodriguez Hospital. So pagtakbo po nila sa Amang Rodriguez, may pangangailangan dugo, Marikina po agad yung kanilang unang-unang hihinga ng tulong. Kaya po dito sa Lungsod ng Marikina talagang isa po ito sa aming pinag-iibayo yung ating Red Cross Blood Services. Maraming salamat sa inyo. Sisimulan na natin ang goodbye, final goodbye. Simulan natin kay Jenny De Guzman. Pasasalamat sa ating paglabas dito sa radio program. Go ahead, Jenny. Maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na binigay niyo sa amin, sa patuloy po ninyong pag-invite. Napakahalaga po nito para sa amin, no, na maiparating sa ating mga blood donors, maging sa ating mga partners, ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanilang tulong. Gayun din naman po, wag silang magsasawa na mag-donate ng dugo at tumulong sa lahat ng Red Cross chapters, no, na palakasin pa ang aming kakayahan pagdating sa blood services. Again, maraming salamat po, Gov. Cora, at sa ating kalingahatid ng PRC. Balik tayo kay Governor Bernardino. Pasasalamat. Go ahead. Opo, Gov. Cora, nais nating magpasalamat na siyempre sa inyong istasyon sa kalingahatid ng Red Cross at ng radyo publiko. Sa pamamagitan nito ay mai-promote natin po ang ating mga ginagawa yung blood services sa ating mga kababayan. At sa ganun din ay maiparating natin sa kanila, mahikayat natin, no, ang mas marami pang Pilipino, mas maraming individual, mas maraming kumpanya at mas maraming organisasyon na sana po ay patuloy niyong tulungan ang Philippine Red Cross dahil ito po yung talagang number one organization na nakakatulong sa ating kapwa
sa ating humanitarian mission na mas marami tayong nagtutulong-tulong, mas marami tayong maililigtas ang buhay. Maraming salamat po. Congratulations din po sa Kay Marikina chapter. Dr. Gerald Valeriano, ang inyong pasasalamat as Medical Officer ng National Blood Center. Go ahead. Ay po, una-una po maraming salamat po sa mga lahat po ng ating mga voluntary blood donors. Yes. Kayo po ay napakalaking tulong po sa amin para tuloy-tuloy po namin magampanan ng aming tungkulin po na makapag-supply po ng safe blood para po sa lahat. And salamat po kay Ma'am Jenny, sila Governor Dino po, and kay kay Governor De Leon po sa paggawa po ng ganitong activity para mas maliwanagan ng ating mga kababayan po tungkol sa mga ginagawa po natin, ano activities po, and gaano ka-importante po ang ginagawa nila. At gaano ka-importante ang walang sawang suporta nila sa ating blood services po. Maraming salamat at para sa inyo, prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming sa inyong lahat. At ako yung sa mga darating na panahon ay magkikita-kita tayo sa inyong chapter at sa ating, of course, National Blood Center at PRC Tower. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din po kay Gov Cora. Bagamat kagabi ay medyo hindi maayos ang pakiramdam niya, ay present pa rin siya sa ating programa ngayong hapong ito. At siyempre, nais nating pasalamatan at i-congratulate ang ating Philippine Red Cross Marikina City Chapter dahil 2 linggo po sila nagsagawa ng kanilang programa para dito sa World Blood Donor Day. Noong nakaraang Sabado po ay meron din po silang turnover na ginanap dyan sa kanilang chapter. At dito naman ngayong kahapon sa may riverbanks po yan para sa World Blood Donor Day ngayon. At syempre, nice din nating pasalamatan ang ating mga taga National Blood Services, ang kanilang director, ang ating Assistant Secretary General si Dr. Cristina Monina Nalupta, na nandyan po ngayon sa may Cagayan de Oro kasi dyan po siya tumulong at commemorate kasama ng Cagayan de Oro chapter para sa World Blood Donor Day. At ang ating si Dr. Sherry Tonelete at si Sir Hansel Centones, ang ating Donor Recruitment Officer. Kasama yan ng iba pang ating chapters na nagsagawa ng kanilang World Blood Donor Day ngayong araw. I think ang Valenzuela chapter, ang Caloocan, ang Malabon, at Cebu chapter. Nakita ko may mga larawan po sila na mga kanilang pagsasagawa o paggunita nitong World Blood Donor Day. At bukas meron din po ang ating Philippine Red Cross Laguna chapter. Sa pangunguna po yan ni Sir Frank Grace Romero. Diyan po bukas meron tayong inauguration and blessing ng kanilang Philippine Red Cross Laguna branch sa may Siniloan branch. Bukas po yan ng hapon, kasama yan ng ating chairman and CEO Richard J. Gordon at ng ating secretary Dr. Gwen Pang. Yan po ay magaganap dyan sa may Siniloan. I think isa rin yung blood facility para po matulungan yung mga lugar na malapit dyan sa Siniloan, yung mga Paete, Pakil. At sa susunod na linggo ay pag-uusapan naman natin ang patungkol dito sa naging operasyon ng Philippine Red Cross dyan sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa may southern Mindanao sa Jensan at Sarangani. So at sa mga tayo po rin ay nananawagan para sa mga nais magbigay tulong para sa mga naapektuhan nitong lindol. At syempre tayo ay ang ating Philippine Red Cross ay tumatanggap ng inyong donasyon para dito sa mga kababayan natin na apektuhan ng lindol. Nasa Philippine Red Cross Facebook page natin yung mga siguro sa susunod na episode natin na mapapakita namin sa inyo ang saan tayo po pwedeng mag-donate sa bangko po. May BPI, may Bangko de Oro, may Paymaya at yan, okay. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas ngayong 14 na araw ng buwan ng Hunyo sa taong 2026.
Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod dyan ang programa ni Vance Fernandez Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.